Okay, so good day, guys, PBA fans. So we bring you another episode of License to Shoot podcast. And ngayon, as of this recording date, September 6 ngayon, and alam naman natin na the draft is on the 17th, PBA draft sa Market. So if may chance kayo makapunta, nood tayo doon. And for me naman, no, today, ang episode namin for today will focus on the prospects naman since may mock draft na kami in which if you have extra time, panoorin nyo yun. Pero it would be, ang sa amin naman yan, ang focus namin for today is who are the possible rookies na i-draft ng mga teams na yung mga paparating na ano, like yung teams nila, sino yung mga solid prospects na pwede nilang i-draft who can fit well sa lineup nila and who can impact the team as well na magbe-benefit both the team and the players. So ang teams na pag-uusapan namin for our first episode of this edition would be the Converge Fiber Xers led by Coach Aldin Ayo and the Northport Batang Pier led by Coach Bonitan. So ang una namin pag-uusapan wait lang, for extra Wait, content din pala. Sige, for extra context, pwedeng umulit dito pwedeng umulit na ano kasi syempre yung mga ibang prospects hindi lang naman isang team ang tumitingin sa kanila. 'Di ba? Unless sobrang rich na talaga hindi na lang titignan yan. Like example, yung number one pick, kung sino man yung possible number one pick. 'Di ba? Pwedeng isang team na lang ang tumitingin sa kanya kasi like yung number one pick yun. Then yung mga nasa lower seeded, hindi na nila titignan yun kasi alam na nila na siya yung magiging number one pick. So ngayon, since Converge sa first wait lang, round, wait lang, wait lang, wait lang. sige, May go, go. sisingit lang ako. So, ano lang, for context lang ulit. Yung aming mga picks na bagay for Converge and Northport will be syempre our personal opinions about about the topic, and at the same time, yung mga pipiliin naming players is nandun sa realistic draft Mm. projections nila. Like kung kunyari ang Converge is nasa 9 and 10 pick. So yung mga players na available sa 9 to 10 pick, yun yung mga babanggitin namin. And ganun din naman sa Northport. And then before we proceed to the episode, we would like to invite you to like, share, and of course, don't forget to subscribe on our podcast. Turn And on your sana supportahan nyo notification pa bell kami. din. Yes. Yes, supportahan nyo pa po kami. Thank you. And balik tayo sa regular programming. Yun, pwedeng umulit ng since we never know kung sinong tumitingin sa kanila. Malay mo, 'di ba, this player will fall into their laps come Mhm. draft day. So, ayun, start tayo sa Converge Fiber Xers. So, based sa Wikipedia nila. Or yeah, wait lang. Yung first round, by the way, ito pala, para hindi tayo nagkakalituhan. Yung first round namin, nakuha namin sa Spin and sa PBA kasi official na post na Mhm. nila yung article about that na After the nilabas na yung mock draft draft. order. Mm-mm. So, yung yung Converge will be picking number 9 and number 10, both coming from trades na na-acquire nila before. Kasi nawala yung kanilang first round, yung original first round pick nila. Pero meron pa rin silang dalawang first round pick in the 9th and 10th pick. Okay, so, Which was part of the Abu Tratter Adrian Wong trade mm, ngayong yun. of season lang. Yun. And then meron din sila sa second round na number 19 to number 20. This one naman nakuha lang yung second round draft order namin nakuha namin sa Wikipedia. So since Wikipedia yun, please take it with a little A bit little grain grain of of salt. salt. Mm. Yun. So yan, balik na tayo. Yun, unahin mo muna yung picks mo sa sa Converge. Sa mock draft natin, 'di ba, yung una nating nilagay was si Brent Paraiso. Mm. Nasa yun nasa um connections wise, of course, player ni Coach Aldin yun back in LaSalle and UST. So safe to say na dinevelop siya ni Coach Aldin. Mm. And sa 10th naman, since hindi nga natin nalagay sa 10 sa Converge since nyo sa previous episode natin naging Magnolia pa yon. And Mm. yun nga, napansin ko since they traded, actually surplus na nga palang Converge sa big man. Pwede rin nilang a solid piece that they could also acquire would be
Si ano, si tinitignan ko kasi yung lineup ng lineup dito sa Wikipedia ng Converge to see Sige lang, sino sige yung lang. mga possible na kulang pa sa kanila. Ako actually ito, sabihin ko yung akin. Sa akin, Sige, gusto ko Converge. si James Kwekotey sa Converge. Parang wala lang, parang nakikita ko na baka magamit siya ni Coach Aldin ng maayos. May pagka-run Knowing na and how gun. great, run and gun, may pagka-great scorer naman itong si James Kwekotey. Although may nakita ako sa comment section ng previous video na parang sana daw gamitin siya more of a two guard. So, Oo. not familiar masyado kay James Cocote on 2 and 3 kung ano yung pinagkakaiba ng laruan niya when he plays a small forward and the shooting guard. Pero feeling ko kasi pag napunta siya sa IO system with madami ng off guard sa lineup ng Convo, Mm. baka ma-swing siya into a shooting guard. Yun din yung napansin ko since ang dami nilang wings such as looking at the lineup may Jerick Balanza sila, and then Mm. yun yung kaka-acquire lang nila in Adrian Wong and Mike Nieto, Ateneo Boys, and then may Jeronteng pa sila, which obviously nahahanap niya na uli yung identity niya sa PBA. Diba? Mm-hmm. Di ba parang si Jeron, medyo quiet yung start niya sa PBA. And then ngayon, nung nag-reunite sila ni Coach Aldin, safe to say na nahahanap niya na ulit. Nag-player of the week pa nga yan sometime around nung first conference ni Coach Aldin. And then bigs, of course, ang lakas pa ng bigs nila such as Justin Arana, and since tinarade nila si Abu Tratter, mabibigyan na ng light si Gio Ambohot. For me naman, although papasa to as second round, more on sa second round ko, I'm going with Jolo Mendoza. Diba? Mm-hmm. Naglaro sa kanila sa PBA on tour, ang ganda ng pinakita. And then Mm-hmm. ang rin, ang ganda rin he can be a solid backup point guard or like at least third string since may Aljun and may Alex Stockton ng Converge, which by the way si Alex Stockton ang ganda ng pinapakita lately. Mm-hmm. And then rin, 'di ba? As of now wala pang contract si Mav Ahan Misi. So medyo Oo nga pala. bawas sila sa point guard sa point guard rotation nila medyo bababa. And another pick, siguro sa first round, pwede rin si Richie Rivero. Excuse me. Kasi siya player ni Coach Aldin. Diba? And alam naman natin yung UP years ni Richie, I mean, he had a couple of great performances. Pero 'di ba, parang napansin natin UP Richie na iba na to nung like hindi na siya yung parang Lasal Richie, parang he was locked in a shell na of his former self, 'di ba, nung umalis siya. And mali mo, 'di ba, pag nag-reunite siya with Coach Aldin, alam naman natin, especially nung season 80 sa Lasal, second year ni Richie. Pag first season na wala na si Jeron. Kasi siya yung nag-take ng spot ni Jeron nung graduate sila. So pwedeng it can somehow be um an opportunity for Richie to go out of that shell and maybe bumalik yung Lasal days, like yung galing niya nung nasa Lasal siya. And then rin, sino pa sa draft. Actually, medyo nakulangan sila ng 4. 'Di ba? Since nawala si Wait lang, David tinis Morel. ko. Hindi, Barkley Tama. Abon na lang dito yung masasabi Okay, natin okay. 4. Ah. Pwede rin si sa 4, pwede rin siguro si Rafi Verano. Stretch big. And then, may may pagka-brusco din yun si Verano Di ba? Hindi lang masyadong napapansin since, di ba, may ibang vibe na dinadala si Rafi. Pero ang hindi nila alam is, may may pagka-brusco siya na magugustuhan ng mga PBA coaches. And then ikaw, sino pa ba yung mga possible picks mo for Converge? Actually, parang daw niya kung sino yung number 4 spot nila.
Kasi parang all this time parang iniisip natin pag Converge, puno na ng mga talent sa ano yun eh, Sa front wings eh. court. O, puro wings sila eh. Ayun nga, ang 4 lang nila na nakikita ko si Ebonia and then sunod yan si Chris Porter na. Mm. Okay, okay. So, ako kasi, before mo sinabi yun, ang naiisip ko talaga dyan is, wait lang. Ayun nga. So, sa first round niya si, yeah, Richie Rivero could be if ever mag-slide down siya to the number 9. Pero, feel ko hindi eh. Pero if Oo, ever feeling ko naman, mataas eh. baka kunin siya. So, with that being said, siguro sa first round niya, si Kukwete, si Paraiso, or pwede nga din si Ken Taufin. Actually, in my mock draft, medyo mataas si Ken Taufin. Pero on Oo. some mock draft, such as yung kay Agon Hoops, shout out kay Agon Hoops, naka-projected siya kay Converge. So, pwede din. Tall Although forward, tall surplus na wing. kasi sila ng wings eh. Uh, Yun hindi, yung feeling ko feeling ko baka naman gumana kay Ayo kasi nga masunurin naman si Oo, Ken yun Taufin din. eh. Like, I think he's a coachable player and baka pwede siya i-vouch ni Alex Stockton Ang kay Coach pala, Alin, di FPU ba? connection. So, FEU connection, pwede. Pero yun nga, yung kanina sinabi mo na kulang sila sa 4, I think pwede din nila kunin si Luis Villegas at the number 4 if Yes, ever stretch din he's yun eh. slide, if he ever slides down or save Lucero if ever na, yun nga, available pa sila. I think kahit pa paano, they will have power forward na pwede nilang i-develop pa. So Hmm. with that, and then siguro sa second round picks ko since 1920 sila. Ang niisip kong pwede nilang kunin is si Sherwin Concepcion. So another Kung nga pala, connection with magpapadraft Coach ka pala. Alvin. Hindi, si Oo, Sherwin, first round yun eh. hindi yan ay, sorry Sherwin. Pero baka hindi siya mag first round. Baka lang, baka lang. Baka lang. Pero pwede Kasi nga pala. O nga pala, Aldin Ayo mm, Prodigy nga pala yun. Stretch so yun, 4. stretch 4 siya pero nung last year niya si UAP mas parang nagiging 3 siya, naging 4 siya, nagiging Ay nga, mas may like versatility siya. primary shooter na siya. Yun yung additional off the bench shooting galing kay Sherwin. Syempre matutuwa si Coach Aldin yun. And kahit pa paano, alam niya kung na marunong mamisikal din at kahit pa paano mamiko ng onte itong si Sherwin Concepcion. So, definitely someone na pwede niyang i-drop sa second round. And speaking of another drop sa second round, yung isa niya pang UST na player, si Zach Wang, will be going sa draft na to. And then if you remember him naman, I think he won't be it will be high enough for him to be drafted in the second round. Pero yung mga Okay. connections kasi, di ba, baka gumana yun sa second round, madraft agad siya. And si Zach Wang kasi yung mga klase ng player na tawag din, parang mga sundalo yun eh. Pag sinabi sa'yo na tumalong ka sa bangin, hindi niya natatanungin bakit eh. Sasabihin niya na lang saan, 'di ba? Oo. Ganun lang eh. 'Di ba? Eh, So I think Coach Alden loves those kind of players na it tsaka will siya yung be hard for kay them to Jack Wang. not drop. Diba? Si Ano. Coach Aldin din ang bumuhay ng or Oo. nagbigay ng Mhm. spark sa career ni Zach Wang sa UST. Mhm. Kaya nga if I'm not mistaken, number 2 in the 3x3 ata siya. So kahit pa paano may stocks din 'yun. Tsaka Number 2 nag-MVP player in din the yun. Maganda rin Philippines. din. Napanood ko Oo. yun sa Cuneta Astrodome nun. Ang ganda lalo 'Yun. ni Zach Wang. So So, pwede yeah. siya sa second round ng Converge if ever. Mm. So ikaw, ano pa, may mga na-miss pa ba tayo sa Converge? May gusto ko pa idagdag? Well, to me kasi malakas na rin naman na sila eh. So, hindi, so usually kaya naman nila ilaban yung core na yan. Konting development lang na a little polishing lang naman. And yeah, continuity. So, I don't really see them having the need to add a big piece to their lineup. So, yung mga maliliit na pieces lang yung tinitingnan ko. Ito, actually, last na pwedeng possible. Sinasabi mo, di ba, si Mav Ahami, si mawawala, baka hindi mag-sign Kasi sa until Converge. na wala pang contract si Mav Oh, As of this anong date ulit recording ngayon? Para September sure 6. lang. September O, 6. yan Nilalagay ko naman sa caption kung kailan ni-record eh. September 6 wala pang drop wala pang pirma si Ahamisi. Wala pang contract. So, pwede silang kumuha ng point guard and tingin ko isang point guard na pwede lang kunin dito na maiinis yung kasunod nilang team is Oh, si Pranyu. Pranyu. Bruce ko Coach din yun eh. Coach Bonitan punching in the air talaga yan sa draft night. Oo, kung ganun. Sumusuntok-suntok talaga yan, 'di ba, sa Yun market. yung Pero pinakabata yun, ko eh.
baka pwedeng kunin ng Converge, pero siguro ano yun, as of now, wala pang masyadong development, so hindi pa natin sure Mm. kung kung Kasi nung makukuha. on Pero tour kung kailangan na ng point sa guard, Northport siya so, naglaro ng on tour eh. mm, Okay. diba? So, So, ah, so ikaw, that's all may lang bala ka naman. ba bang sabihin sa Converge? For me, yan lang sa conversion. So if may Okay. other, ano ka pa? Ako wala na. Sige, I think we could go to the Yeah. next team. Northport, Batang Pier. So ito ang medyo kailangan nila ng big piece kasi 'di ba nawala si Robert Bolick. And then Wait lang. Anong may isa sa ano lang, context lang. Meron silang 11, dalawang pick lang meron sila. first round. First round, number 5 at number 11. Tama, di ba? Uh, Yun. number Yun. 11. So yung mga possible nilang tignan, okay. So syempre given naman si Franyo diyan, although feel ko sa late talaga siya mapupunta kasi 'di ba, in-interview din naman ng Spin si Coach Bonnie na sabi niya if available sa second round si Franyo, tsaka nila kukunin kasi priority nila 'di ba big since wala talaga silang big 'di ba minsan nagbibig na nagse-center na si JM Calma in which alam naman natin hindi siya center. 4 siya eh. Mm. So for me naman okay. Sino nga uli yung mock draft natin? Alam ko big yung nilagay natin nun eh. Ano? Tawag doon. Galing nato ka. Kit Ayun, dato ako. naggalinato. Ayun, yeah, mawawala ayun, malalagyan sila ng big man in which kahit sabihin natin as old school as it may sound, 'di ba? You can't teach height. 'Di ba? Yun nga yung kulang ng Northport yung big. So syempre yun ang mataas sa priority list nila ngayon. So may Galinato. Sino yung sa'yo? Si Kit dato. Kasi sa akin, Hmm. gusto ko medyo versatile yung makuha nilang big man para kahit pa paano, medyo ang nakakatakot tignan yung mga lineup nila kasi versatile si May Will Arvin Navarro, si Tolentino. Tolentino, si Munzon, tapos si Dato din, versatile din. So parang medyo nakaka-intimidate na rin yun if all of your players are Pala versatile may enough, di ba? Navarro na nga pala sila since nag-recover Di na ba? siya ng ACL, 'di ba? Tapos pagka Mm. niya nagpumirma siya ng 2 years. Mm. Alam ko matagal yung long term, a little long term yung contract niya sa Northport ngayon. So, Actually, with the development na dalawang picks pala yung Converge, 9 and 10. Feeling ko dapat na nilang i-pick si Franyu sa fifth. Kung baka kasi oo, baka kasi oo nga yun baka nga eh. baka baka parang Kasi, pwede na nilang oo, baliktarin kasi number 11 importante may din si makukuha ka pa ring Franny. big man diyan. Oh, 'di Yung ba? kaya yung Mm, kasi kaya rin nila gusto kunin kailangan makuha agad si Franyu. Kasi wala nag-Japan si Robert Bolick. mm. So yung Kaya nga in a point perfect guard world nila nagme-make sense 'yun. butas din. Oh. Oo, butas nga din pala yung nila, yung top point guard. Tsaka yung main guy nila technically. Mm. Kasi si Arvin Tsaka pag Tolentino as pinili mo great si of a player Robert he is. Bolick, Robert Bolick, si Franyu sa fifth pick, Makakahinga ka na. tingin ko yung mga tao hindi iisipin na masyadong mataas yung pick na yun. Parang it makes sense a lot Oo, na it will number make 5 pick sense. si Franyo. Lalo So, na kung alam mong ayun, kung alam mong oh, alam mo yun na nasa Japan si baka, Robert Bolick. tsaka Wala kasi baka maagaw pa yun eh. ng main guy. O kasi I mean as great of a player si Will Navarro and Arvin Tolentino or diba, mas nakikita natin sila as solid role players, like star in their role type of player. Na alam mo yun na Mm, lang parang hindi pang superstar ang laro na kunin mo yung bola, ikaw na take us home or yeah, bring us to the promised land. 'Di ba? Hindi 'di ba si Franyo ganun na ganun ine-embrace niya yung ganong klaseng ganong klaseng role eh. Pero sina Arvin and Will as great of a player they are, parang mas mama-maximize sila as role players eh. Diba? Kitang-kita naman natin kay Arvin sa Hinebra tsaka kahit sa FEU. Hindi, sa FEU, siya eh. Kahit pa paano, medyo star player siya dun. Siya ang Yung, tumira ng tres, bakit wala sa Final Four ang Lasal nung season o nga 81. pala, o So, nga pala siya yun. yun. Yung niya. Tapos si Will Navarro naman, obviously, Coach Tab, yun eh. Coach Tab, Mm. prodigy yun eh. So,
maano na. So nag-thrive si Will as that solid role player, I mean, core player pero So hindi ano, yung main guy. so sino yung ano mo? Sino yung mga pwede mong prospects? So I think given na naman si Franjo yung isa na pinakabagay Mm. talaga sa Northport. Wala nang Coach no questions Boni, asked na yon. Eh sino yung gagawa niya ng parang paraan isa niyan. pang pick? Sino pa yung isang pick na pwedeng kunin ng Northport? Si ano, pwede din si Brent. Coach Boni din yun eh. Pero kailangan nila ng big man. Oo, yun nga. Yun lang yung sayang. So, big man. Ay, yung pinili ko pa rin, si Galinato. And Hindi, then, pero tama. Sige, tama. Galing na to. si Sino pa ba? Ziv kasi 4 eh. Eh, may Mm. Will Navarro na sila, may Arvin Tolentino na sila. So, parang, I kind of see it as a little bit of a surplus now if of power Mm. forwards since may JM Calma din sila. So, yun, so big man talaga, diba? Galinato. Tsaka yung, sino pa nga ba? Sino pa nga ba yung mga, ano, mga bigs? Siguro si Sherwin. Ayan, si Sure, Sherwin. di man big yun eh. Nga pala, joke lang, 4 nga pala. Iba pala yung nasa isip ko. Tres yun, tres. Oh, Feeling ko sa 3-4 nga PBA pala hindi magsa-step ni. down yun. Oo, Magsa-step babae lang. down sa PBA. Unless magsa-small Sa, ball. mm Pero masyado ng small ball itong ano eh. Masyado Oo. ng small ball yung Oo, Northport. wala silang big eh. Wala talaga silang big. Sino pa ba yung mga big man na magpapadraft? Big man na available, siguro around that 11. Bigyan na natin yung 50 yung Franyu. Pero sa Oo. 11, tingin ko kaya pa nilang makuha doon si Galinato, baka si Datu, si Jaylane, pwede din. Oo. Siguro kung sobrang baba. Pero yung isa na feeling ko pinaka-possible, si Brandon Bates. 6'10 ba yan? Oo nga So, pala, ayun din, project. Brandon Bates. Kahit start muna sa project, tulad ng ginawa nila Oh, kay Troy Reich. Although hindi ko alam kung paano nag-pan out yung kay Troy Reich. yun, parang yun yung what do you call this? Parang pinaka-realistic na babagsak sa number 11, si Brandon Bates. May Mm. size siya, pero yung mga kasama niya sa draft, meron pang mas mataas yung skills kesa sa kanya. So, he will be coming siguro later in the first round pa, if ever, and Oh. I think yun. Although, wait lang, another context din pala. Tinatanggal muna namin yung ano yung trade, yung mga possible trades na pwedeng Oo, kumuha ng trade bait. wala Oh, mo ng kasi trades, no, ano kasi pa hindi lang. naman natin alam kung ite-trade ba talaga nila kung Um, possible trade bait. So i-base lang natin sa eto mapaplug natin sa lineup natin and tignan natin kung paano gagana. Okay, so next naman si ano din. Actually, may isa pang big man na possible, pero maliit ata siya. 6'4", connection ni Coach Bonnie, si Luis Sanggalang. So, di ba? Luis Sanggalang. Oo. 6'4", Eh, nagsi-center siya eh. Maliit siya, pero Oo, yun, may masyadong connection eh. So, baka undersized din. makuha. Oh, pero Mm, hindi naman siya yung tipong mapapangtapat mo sa mga Junmar Fajardo eh. totoo. Pero baka dun pumasok ulit yung another connection. Kasi yun, next na pick ng Northport will be sa third round pa. Mm. So, definitely yung mga letran boys ni Coach Bonnie, baka hindi niya na masyadong makuha pagdating ng third round. Oo, yun din eh. So, yun yung ano ko, naiisip ko eh. And then, basta given na talaga ano si Franyu, malakas ang kutob ko na magdo-Northport yan si Franyu. Ako din eh. Basta wag lang silang magkamali ng pick. Like, if talagang gusto talaga nila kunin si Franyu as their next point guard aside from Bolick, Or kahit after main the man. Robert Bolick era, kailangan na nila kunin sa fifth pick yun kasi medyo feeling ko meron ng uncertainty sa number 11 nitong si Franyu. Before kasi medyo dahil maaga pa tayo nag-mock draft noon, medyo wala pang draft developments. Mm. Baka kasi baka walang kumuha sa number 5 or baka wala namang kumuha sa number 11 kay Franyu eh. So pwede. Pero ngayon kasi baka biglang may isang team na biglang pumuslit diyan, Oo. agawin si Franyu. 'Di ba? Medyo hindi maganda yung para sa Northport. If Kasi wala na nakaset na silang, agad sila. assuming na hindi si, Actually, sa point guards, wala akong maisip na next oh, na. kasi Like, wala wait, na rin silang point guard na Franyu, ano eh. tapos yung mga iba pang mga point guards na alam kong nagpapadraft ngayon, sila JC Cuellar, Renzo Navarro, feeling ko mga nasa second round pa sila Oo. magsisimula eh. So, yun.
Yeah. And that's pretty Ikaw, much may... it for me. Okay. Yun lang naman na talaga eh. Since wala So naman. yun, actually to recap lang sa sa Northport, syempre si Fran Yuan din siguro dadagdagan na lang ng isang big man na possible na pwede Oh. nandyan Kasi 'di like ba sila pinik ko Brandon Bates, actually si reasonable din si Galinato. Henry. Kasi 'di ba hindi pa naman siya masasabi as as masyadong feel natin pares masyadong mataas yung 5 para sa kanya kay Galinato. Mm. So pwede siyang Pwede nga mag-slide ng magbaliktad lang 2. yun eh. Ang mangyayari maging 5 si Oh, Fran Yu, kasi magiging 11 si oh, Galinato. kasi sa draft Ayun. order, eto Northport after bago sa gitna ng dalawang picks ng Northport may Phoenix, NLEX, Meralco, tapos dalawang Converge. May big man naman 'di ba ang Phoenix. Si Larry Mhm. Young, tsaka si sino pa nga ba teka, check ko yung big men ng Phoenix for a while. Sige lang. Ang center nila si ayun, Raul Soyud pa pala. Tsaka si pwede rin minsan kaya mag-center ni Chris Lalata. So okay pa naman sila sa centers. And then sa sa next naman sa NLEX, may pa sila, 'di ba? Kakakuha lang nila kay wait, sino ba mga centers nila ng NLEX dito? Si Jake Pascual, ayun, kakakuha lang nila. Bata, Mhm. yun. Tsaka si Ben Adamos din pala sa kanila. Mhm. 'Di ba tinrade nila si Ben Adamos. So okay pa sila sa centers eh. And then yung naman, Converge, obviously may Ambohot Arana, and then may Bradwin Ginto pa sila. So okay pa sila sa center. So yeah, hindi na kumbaga the big men can wait for Northport. Basta ma-secure nila si Franyu. Yun yung para sa akin. Mhm. Yun yung concern para sa akin eh. Oo, yun. Actually, pag di na secure si Fran Yu, baka si Brent Paraiso na yung next stop nila. Hmm. Yun lang. Pero ang masakit nun, pag ang ginawa nila, ang 9 tsaka 10 ng Converge, Brent Paraiso, tapos Franyo pa. Oo. Pero yun. So, yun, actually, I think goods na tayo naman. So, yun yung mga picks na pwedeng makuha, picks na pwedeng makuha ng Converge and Northport in this upcoming PBA draft 2023. So, stay tuned sa aming License to Shoot podcast for the other teams na bibigyan din namin ng best fits na rookie prospects para sa kanila. And yun, don't forget to like, share, and subscribe the channel. And And hit yun, that William, take it away. notification bell. And then this has been William Go. And Miggy C. And peace, we out.